Papain. Ingaro din. Yun, so isang napakagandang gabi po sa ating lahat mga kalaki. Magandang gabi po. Yun, so kararating lang namin kaninang umaga. Mga alas 5 kami dumating dito. Sinubukan namin bumiyahe ng pag punta namin ng Maynila. Sinubukan namin bumiyahe ng umaga. Akala namin madali. At mas mabilis. Kaso mga kalaki, naabot tayo ng 18 hours sa biyahe papuntang Maynila. Dati pag gabi tayo nagbibiyahe, abutin lang tayo ng 14 ganun o 13 hours ganun yung biyahe natin. Pero papunta tayo, sala muna natin tong kanin. Papunta tayo, nabot tayo ng 18 hours, 17 ata yun. Grabe, kabagod, doble yung pagod pala pag bumiyahe ka ng madaling araw mga kalaki. Mas maganda pa rin yung bumiyahe ng gabi para dire-diretso lang yung sasakyan, hindi pa hinto-hinto. Unlike pag pag umaga kasi nagpi-pick up pa, lalo na hindi pa puno yung bus na galing dito sa Santa Ana. So yun kaya kami natagalan. At marami pang mga sasakyan na mga nakakasabay kaya hindi masyadong nakakapagpatakbo yung bus mga kalaki, kaya yun naantala talaga at nade-delay yung biyahe at nalalagdagan yung oras ng pabiyahe natin mga kalaki. So well, anyway mga kalaki, dumating kami kanina dito mga alas 5 ng umaga. Tapos na yung i-update ko lang kayo sa sa sitwasyon ni Athena yung gagawin. So mayroon lang tayo lulutuin ngayon mga kalaki. Ito. Yan. Gulay. Diba? Gulay. Ito galing pa sa bukid. Sa talim natin nila kuya. Lalaki oh. Okay, so sasalim muna tayo ng ng kanin. Luto muna tayo ng kanin. Dahil bukas magtitinda naman kami sa palengke nila kuya, kasama namin sila kuya. As usual mga kalaki, yung ginagawa natin na titinda na naman, tinda na naman. Yan, so malapit na maluto. Susunod na natin lulutuin yung ating ulam mga kalaki. So simpleng adobo lang yung lulutuin natin ngayon. At mamaya i-update ko kayo sa kalagayan ni Athena mamayang kainan mga kalaki. So pag-uusapan natin mamaya yon. Yan, malapit na maluto. Kumukulo na. Ayan mga kalaki, galing kumain ng gulay. Yung nilaga kong talbos yung nilaga kong sitaw, yan, kinakain yan. Solo yan. Habang kumakain siya ng kanin mga kalaki na may sabaw. Oo. Galing kumain ng sitaw yan. Gustong-gusto niyang gulay niyan. Mga kalaki oh. Yan, so city na pala mga kalaki. So yung gagawin sa kanya, cardiac cut. Ano yan? Ika-cardiac cut muna. Pagkatapos nun, i-open heart na siya. Bale, unang gagawin yung cardiac cut, parang may ipapasok na tube. Tapos titignan lang daw kung nagpa-function ng mabuti yung heart niya. Then pagka maganda yung function niya, yung sakaling maganda, sasalang siya sa open heart. Yun pala mga kalaki. So may papasok sa kanya na bali dalawang surgery yun. Yung una mo na lang gagawin sa kanya, mayroon ipapasok sa kanyang tube dito ata sa singit para tignan kung maganda yung function ng puso niya. Tapos pag maganda naman yung function ng puso niya mga kalaki, i-open heart na siya, bibiyakin na dito. So doon na tatawagin yung ang tawag doon, Glenn shunt pa lang tawag doon sa operation na surgery na yun mga kalaki, operation na yun. So
ano, pagka ano namin yun, case presentation niya kasi yun, nung pumunta kami ng mga kalaki, pumila kami ng ano, ng tagal-tagal, kasi kinuhanan pa siya ng dugo mga kalaki. Nag-ECG ba yun? CBC. Nag-CBC pa siya, hindi namin alam na magsi-CBC siya, kaya nabigla kami mga kalaki nung pumunta kami doon. Sinabihan na lang kami na magkuhanan siya ng dugo na nag-CCB siya. So hindi kami prepared doon mga kalaki, hindi namin alam na kukuhanan siya ng dugo. So yun, sobrang iyak niya. Ayan, luha na rin siya sa pag-iyak mga kalaki. Dati pag umiiyak naman, hindi naman siya lumuluha. Pero nung nandun lang, sobrang iyak na niya. Hirap na niya pataharin mga kalaki. So, yun nga. Yung alas 5 na kami natapos nun eh. Punta kami ng alas 7 ng umaga. Alas 5 na kami natapos ng hapon mga kalaki. So, yun, may ipapasok na tubo. May ipapasok para makita kung maganda yung function sa kanya. Maganda yung function ng kanyang puso. Yun, kung maganda naman yung function ng kanyang puso mga kalaki, yun dun na yung EO open heart surgery. So, yun. So, update ko lang kayo kung ano Gagawa daw nung cardiac cut yung mga doktor na gumawa din yung unang ginawa. So, yung gagawa sa cardiac cut, yung sa singit, yung Either sa singit, basta hindi ko alam kung saan parte idadaan yung parang tube na yung parang tube na ilalagay sa kanya. Pwede din ata sa kamay. itong kamay. Bata Hindi pa naman kasi sinabi sa akin, basta yun lang ang sinabi na either ika-cardiac cut muna, tapos yun na open heart. So, dalawang surgery na. So, yun mga kalaki. So, tapos, yung inasikaso na namin yung binigyan na kami ng doktor ng para sa green card mga kalaki. Tapos pinasana rin namin sa social service para sa operation niya. Then tas sa Magmutapon na November ka! 17 mga kalaki, babalik na naman kami next month, November 17, babalik na naman kami ng Maynila. Follow up, check up na naman niya. Then sa December 1 naman, yun yung tatawag yung social service sa Tinapon amin niya na. para sa kanyang green card para sa Pero operasyon dito niya. lang sa bahay. Pero dito na kami sa bahay. Pero wala pa kaming schedule sa December. So sana January na para dito naman tayo makapag-Christmas mga kalaki. Mahirap mag-Christmas sa daan eh. Baka nataon na mahirap mag-Christmas doon sa Manila eh. So yun mga kalaki, i-update ko lang kayo sa kalagayan ni Tina ngayon. So yun, so sana pagkatapos ng surgery na yun magaling siya. So, Yung white card pa, in-update nila. in-update pala yung white card mga kalaki. So, naging Dati dati yung binabayaran namin sa white card is Nakalagay sa white card. dati nakalagay doon is 15% share yung binabayaran namin. Pero Kung pumunta may kami, mga procedure na ginagawa sa kanya. pumunta kami, in-update nila 0% na lang. So laking tulong mga kalaki, 0% na yung binabayaran namin mga procedure. Yung mga procedure lang yun mga kalaki, mga CBC, ECG, today echo, ganun. So dati may binabayaran kami, may 400 data yun sa today echo. Pero ngayon mga kalaki, so 0% share na. So sana mga kalaki, so ang problema na lang namin ngayon is yung pamasahe na lang namin na papunta. Yung check up naman niya is wala nang problema dahil yung white card niya na-update naman na sa 0% share na naman mga kalaki. So maraming salamat sa Panginoon dahil sa nangyari na yun, malaking tulong yun para sa amin mga kalaki. Malaking tulong na wala kang babayaran sa ospital, sa mga ECG, sa mga laboratory exam lang yung mga kalaki. Pero di ko lang alam sa operation niya. Wala pang sinabing babayaran, hindi pa kami na-inform kung magkano yung total na quotation, yung total quotation na babayaran. Wala pa kaming wala pa kaming knowledge, wala pa kaming alam. So sana walang babayaran. So sana walang babayaran dahil
mahirap ang pera. So yun, yung problema na lang namin, yung pagpunta, yung pamasahin lang namin. So yun, mga kalaki, maraming salamat dun sa babae na yun. Si Miss di ko alam, mga kalaki. Hindi ko naman talaga alam kasi nung nasa OPD na kami, pagpasok namin, nasa loob na kami ng Andun na building. Andun na sila. sila. Nauna na sila. Pero wala nang mga tao, no? Konti na lang yung tao. Pauwi na kami dun, lapit na kami umuwi. Binigyan pa si Tina ng pang Jollibee. Pang Jollibee niya daw. So maraming salamat dun, mga kalaki. Maraming salamat po, Miss. Yan. So hindi namin kilala yon. Ano lang kami, Hindi na natin natanong. Naki-isyoso lang kami kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung mga gagawin dun. Kasi siya, naranasan na yung operation ng kanyang anak, nung sanggol pa lang siya, ngayon malaki na siya. So, siyempre, nagtatanong-tanong kami, mga kalaki. Kung anong ginawa niya, anong proseso. So, yun. Hanggang sa siguro napalagay yung loob niya sa amin, napalagay din yung loob namin sa kanya, mga kalaki. Ayun, hanggang sa pag-uwi, nag-uusap-usap na. Pero hindi namin nakakilala, hindi namin nalaman yung pangalan niya, mga kalaki. So, maraming salamat, sobrang bait nun na miss, na babae. Miss Rachel. Maraming salamat po. So, bilhin mo, binigyan na nga ng Dutch meal si Atina, binigyan ng biscuit, binigyan pa ng pang Jollibee. Napakabait naman na tao na yun. So, Unang kilalang, hindi ka pa kasi. unang approach pa lang namin yun, mga kalaki. So, maraming salamat po doon. Ayan, so, ayan o, kumakain na naman si Atina ng sitaw na, eto yung linaga ko kanina, yung pinatong ko doon sa linaga ko, ito siya. Buto na. Isa pang ulam natin to ngayon, mga kalaki. Then mag-aadobo pa ako ng sitaw para kahit sitaw na dalawa yung ulam natin, magkaiba naman yung luto, no? Okay, so matamis kasi yung sitaw, mga kalaki, lalo na pag bagong pitas lang, kasi hindi mo masyadong ilutuin, half cook lang, para ramdam mo yung crunchy niya, din yung tamis niya, mga kalaki, no? So tara, luto na tayo ng adobo para makakain na tayo at gabi na. Yun, so katatapos lang namin kumain, mga kalaki, kaligo na rin tayo. Yung si Atina, tapos na rin kumain to. Pero, ayan. Yung si Atina, mga kalaki. Ano, nak? Ha? Tulog na ikaw? Tulog ka na para, mag-edit si Papa. So, may papakilala ako sa yung, sa inyong, kasama natin dito sa bahay, mga kalaki. Matagal na rin sila dito. Nancy! Tipang! Nancy! Nancy! Come! Nancy! Nancy! Meet Nancy, mga kalaki. Nancy! Come! Yan. Eto. Halaga natin pusa dito sa bahay. Si Nancy. Kasi hindi namin pinapalapit sa kay Atina to dahil bawal. Nancy, come. Nancy. Ama mo na.
Kasyahin na. Yan! Baba. Ano? Saan? Bang ka man. Iya sama payaran. Bang ka man. Saan? Sama? Saan? Apa siya? Ay, ni Mamang. Ni Mamang. Yon, so magandang gabi po sa ating lahat mga kalaki, magandang hapon, paggabi na po at magluluto po na po tayo ng ating panghapunan. So meron tayong pinitas na gulay na sitaw mga kalaki. Kaya tapos lang namin nag-vlog actually sa kami nila kuya. And then meron tayo ditong kalabasa na maliit. At saka pritong bangos mga kalaki. Yan. So may lulutuin lang tayo na matagal na daw na gustong kainin ni Senyang. Na matagal na nag-crave siya na naalala niya parang basta nagugutom siya mga kalaki. So magluluto tayo ngayon. So actually mga kalaki, ito tinuloy ko lang. Si Senyang kanina yung nagluluto. Pero ngayon dito na ako. Tayo naman yung magluluto mga kalaki. Let's go! Iwanan nyo. Grabein. Grabein. Pingarudel. Keberanta. 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 Ada yang malam? Bye-bye. Ini.
Yan, kakain na si Tina. Yung ulam niya, yung kalabasa tsaka sitaw. Dupay pa na. Then may konting sabaw. Then yung isda. Yan. Favorite niya yan. Oh, meron pa siyang mga gulay doon mga kalaki. Oh. Yan. So habang kumakain yan, meron pa siyang kinakain doon na sitaw-sitaw. Ganyan yan. Pag kumain mga kalaki. Hindi pwedeng hindi kakain yan nang wala siyang sariling pinggan, plato o kaya bowl. Pinaglalagyan namin ng mga sitaw na gustong-gusto niyang kainin. Gustong-gusto niyang pinupulutan mga kalaki. Awanin na ba rin na? Ay, hindi. Punta ka doon. Tina! 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 Tina pot! Tina pot! Tigla pa rin tayo. Yan, hugas ka na. Hugas na. Wala na, pagod na.